Good evening. Marlon Narciso, shout out. Good evening. Mark Vincent Mondigo Coloscos. Jose Espanyol, hello. Manny Completo Cags, hello. Roberta, Kapitana, hello. Marcel Padernal Baasio. Cyril Nabor, hello kagawad, kamusta po? Mabuti. Eto, pagod kahapon. Jose Espanyol, good evening po. Josel Insa Cruz Laos, hello Kags, hello. Hello sa inyo. Padamihin lang natin ng konti para Mark Vincent Monigo Coloscos, watching from Barangay Billy, Bourbon. Saan yun? Kags, ano na po nangyari? 2025 BSKE, dapat ituloy. Karin Katulay. Okay. Ito nangyari last week po nag-announce sina Senator Chis Escudero, many congressmen, a few local government officials na hindi mapopospone ng election, tuloy ang BSKE. So we were led to believe na for a week's time, including yung pronouncement sa LEDAC na magkakaroon po ng election December 2025, and ang paglalabanan is 4 years, 2 terms. So sinabi rin ng marami mga opisyales na yesterday, even as late as early yesterday, mga before lunch, sinabi nila imposible na raw magkaroon ng BICAM. At any rate, nagkaroon ng BICAM. So, nung nagkaroon ng BICAM, ang resulta ng BICAM is postponed ang eleksyon. So, matutuloy ang eleksyon sa November 2, 2026, araw ng patay. Ang paglalabanan po ay 4 years, 3 terms. Ang SK, 4 years lang po, hindi na pwedeng mag-re-elect 1 term. Okay? The next election is November 2, All Souls Day. Now, may nagtatanong sa akin, paano daw nangyari yon? Kasi nanalo daw yung Senate version, 4 years, 3 terms. Bakit daw 2026, dapat daw 2029 dahil daw 25 ngayon, 26, 27, 28, 29. So, dapat daw yun ang manaig. Pero, ano ho ba yung sinabi ko? Sinabi ko sa inyo na pagdating ng bicameral conference, anything goes. Maaaring nakalagay yan sa version ng Senate, pero pagdating doon, mag-iiba talaga. So, ang nanaig lang doon is 4 years, 3 terms, pero November 2026 ang eleksyon. Yung 2026 na yan mahalaga sa atin sapagkat last year, 2024, pinapost ko na yan Tapos this year, mga 2-3 beses ko sinabi, tanungin nyo pa si Nakap, at saka kung maalala ninyo na pagka 2026, walang masyadong tatamaan. Ibig kong sabihin, yung mga nakaupo ng 2 years lang po ngayon, magiging 3 years. So, nakumpromiso mo na yun. Tapos yung mga, yung election ng presidente, hindi masasagasaan. Now, I didn't really care kung 10 years, 4 years, 5 years kayo, 6 years. Pero para sa akin yung 2026, tama-tama lang na kompromiso yun sa inyo. Yun nga lang, ngayon, 4 years, 3 terms, equivalent to 12 years. Ayan po yung nangyari kahapon. So, merong mga nagtatanong, mamaya ko nang babasahin yung mga tanong nyo Meron nagtatanong, paano na, ano na to, official na ba?
Hindi, lagi tayong babalik sa proseso. Which is, first reading, second reading, third reading, BICAM. Pak, yan. Natapos na yung BICAM sa wakas. Ang resulta ng BICAM, yung kasasabi ko lamang po. So, anong next? Then, ni-ratify nila. Ratification means only to formalize. Ibig sabihin, wala silang tutol and then, itra-transmit na natin sa Malacanang. Pag-transmit sa Malacanang, 30 days binibigyan ng Pangulo para pirmahan o hindi pirmahan or i-veto. Doon muna tayo sa veto ha, kasi ang dami kasing nalilito tsaka ang dami kasing lumalabas sa Facebook at tsaka sa YouTube kung ano yung veto. Dahil merong isang kagawad na nais i-discuss ko daw yung pocket veto, okay? Line veto, tsaka ano ba talaga yung veto? Well, ang veto, it simply means hindi pumayag, ayaw. Yun lang, in Tagalog, veto, ayaw ko niyan. Hindi pinirmahan. So, kung hindi pinirmahan ng presidente, ang next na pwedeng gawin ng Kongreso is by a 2/3 vote, pwede nilang i-override ang presidente at magiging batas pa rin po yun. Okay, yun muna tayo ha. So, ano yung pocket veto? Pocket veto, pag hindi ginalaw ng presidente within 30 days, at lumampas ng 30 days yung panukala o yung final version sa bicameral conference galing sa Kongreso, yung bill nila, hindi rin siya magiging batas. Yun ang pocket veto. Okay. Kaya lang, ang problema sa pocket veto, hindi nag-a-apply sa Pilipinas. Yun po yun. Wala ho tayong pocket veto. Ang pocket veto ay nag-a-apply sa European Parliament or hindi ko alam sa Amerika kung ganon. Pero dito sa Pilipinas, walang pocket veto. So, sabi sa akin, Kagawad Butch, may tumawag kasi sa akin, bakit hindi na lang tanggalin ni Presidente yung 2026, tapos sabihin niya na December 1 tuloy pa rin 2025. So, ibig sabihin yun daw yung line veto. Hindi ho yun. yes, parang line veto na rin yun. Tapos, nakalagay, 4 years, 3 terms, payag dyan, check, Presidente, blah, 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 check, di ba? November 2 ang eleksyon, ano nang patay, check. Pero, hindi pala, i-cross out yun, tapos, i-insert daw yung December 1. Line veto daw yun. Well, okay yung understanding mo ng line veto. Pero, Kags, yung line veto, nag-a-apply lang sa tariff laws at saka sa taxes or General Appropriations Act regarding budget. Kung maaalala nyo yung budget, di ba maraming mga line vetoes, tuloy, mga line items na ngayon ay nakademanda sa Supreme Court dahil maraming mga insertions daw, allegedly. Hindi ako bubunta doon, okay? Ginagawa ko lang po example yon. So, halimbawa, ay ng Presidente yung bakit mo nilagyan ng 530 million ng confidential funds yung ganito. Ayaw niya, pwede niya i-scratch out, ibabalik yon sa Senado or sa House. Pagbalik doon, tsaka nila ayusin ulit sa bicameral conference. Pwede ho yun, tinatapon, binabalik hanggang sa pagkasunduan. Pero, a bill na ganito, which is fixing of terms, o electoral reforms yan, tsaka may kinalaman sa local government, wala yung balikan. Pagka yan binigay sa Presidente, is either veto or signature ng Presidente. So, yung veto ng Presidente, maaaring ma-override. Okay. Kailan maakyat sa Malacanang, Joselito Abayon? 30 days. Anytime this week. Anytime this week. Upon receipt, 30 days thereafter, pag-iisipan ng Presidente. Before 30 days, may pirma yan o wala. Okay. So, nasa Presidente na. Vinito. Okay? Pwedeng gawin ng Kongreso na pagbalik ng sa kanila, by a 2/3 vote ng buong Congress, pwede niyan sabihin sa Presidente na na-override ka namin. Batas yan. May gumagawa ba nyon? Wala pa ako nakikitang gumagawa. 14 years po ako sa Senado. I've never seen a bill sent back to the Senate or to Congress na pag binito ng Pangulo na override ng 2/3 vote
I'm sure merong legal jurisprudence. I'm sure merong Supreme Court President o kaya Supreme Court jurisprudence tungkol dyan. Pero ito, lately, wala akong naririnig. In fact, hindi naman ginagawa talaga masyado yan sapagkat pag ginawa mo sa presidente yan, alam na ng presidente na tinatalo siya. Yan yung tinatawag na, yun nga sinasabi kong interchamber committee. Kasi yung interchamber committee, hindi committee ha, hindi siya yung committee na, nagmi-meeting, hindi. Pakiramdam yun, yung aking respeto sa 3 branches of government, dapat may respeto sila, and they should always respect the wisdom of that branch of government, yung political wisdom nila. So kung halimbawa ang Pangulo sinabi, ayoko niyan kasi ang gusto ko, di ba sinabi ko sa LEDAC, tuloy ang eleksyon. Excuse me ha. Di ba sinabi ko, gusto ko tuloy ang eleksyon. Hindi. Ito ang lumabas. Kasi nga, anything goes sa BICAM. Pag binito niya, it has to be respected. But, we can never take away the right of Congress. Sorry, diba yan? The right of Congress to invoke yung 2/3 votes nila. Pero sana hindi na umabot doon. Hindi ko ba? So, Kags Butch, yung mga nagtatanong sa akin, paano kung pinirmahan ng Pangulo? Ay, di tapos na. Republic Act. That's the only time na pwede nating tawagin na official. Kasi marami ako nakikita sa Facebook, including news reports, na pasado na and it's official. You can never say it's official because it's not yet a Republic Act. Okay? So, bakit ko sinasabi ito? Inahalan ko na naman ba? Hindi, wala akong... Ito na naman tayo, ha? Napaplaning na naman ako. So, yesterday, kung babasahin ninyo, kasi hinuhulaan lahat ng taong bayan ang presidente natin ngayon, ano? Lagi na sinasabi, pipirmahan ba? Pipirmahan ba? Presidente yan eh. Hi Chelsea, anak ko, nanonood. Hi, I love you. Presidente yan eh. Sorry, may ubo ko ilang araw na. Hindi natin pwedeng pilitin o i-pressure ang presidente ng Pilipinas, especially sa mga ganitong klaseng usapan. We can only surmise, we can only guess. But, kahapon, nagpalabas na ang Malacanang ng kanilang saloobin. If we can all read through between the lines dun sa mga sinabi. Kasi kahapon lumabas si Yusek Claire, spokesperson ng Malacanang, at sinabi na, ito ang kanyang sinabi ha, yung stand ng Malacanang, kasi alam na siguro ng Malacanang kung anong lalabas sa BICAM. So naglabas sila ng parang statement regarding sa kung anong man ang lalabas sa bicameral conference. Ang sinabi ng Malacanang through Yusek Claire ay, while we respect the legislative process, alam mo pag ganun ang umpisa, may bat yan eh, o kaya may pero eh. While we respect the legislative process of Congress, kinakailangan daw nakatuon ang ipapasang batas sa, ayoko magkamali, sa good local governance and for the benefit of the community. So, yun ang sinabi. If you are going to read between the lines, ibig sabihin meron silang reservation kung ano man ang lumalabas. Mind you, wala pang announcement. Sinabi na po nila yon. Kung anong saloobin nila pag lumabas yung ine-expect nilang hindi nga sang-ayon sa LEDAC na napag-usapan nila. So, nagpalabas sila ng ganun statement. And meron ako nakita mga Facebook, unconfirmed, but from Malacanang din, and from Yusek Claire, pero ayoko sana kasi
talaga maggaganyanan yung mga tao dun sa statement na yun na alam ko nakita nyo na yung statement na yun nakalagay na whatever comes out of the bicameral conference, it should not be for the postponement of the election. Lumabas yan mismo. Now, I don't know kung ano na nangyari. I do not know. Bing Chodosyo, hello. I do not know kung nagbago na ang isip ng Malacanang. And of course, syempre, hindi pa natatransmit sa Malacanang this week pa lang yan. O siguro ngayong araw ka receive, they will look at the entire provisions of the bill. At doon na po sila magdidesisyon. Of course, yung pinag-usapan natin na dadaan yan sa legal nila to watch out for any unconstitutionality, no? Pag-aaralan niya ng mga abogado sa Senate, especially Juan Ponce Enrile, because he is the presidential advisor on legal affairs. Sapagkat kailangan silang maingat due to the fact, and it's a fact, na na-declare ng unconstitutional yan way back 2023. So kahit pag pumirma ang Pangulo, nasunog yung Pangulo doon, dineclare ng Supreme Court na that was yung bill postponing the BSKA elections ng 2022, 23, whatever, unconstitutional. So, in the last 2 years, nagkaroon ngayon ng debate ang House tsaka Senate. Haka-haka, kuro-kuro. So, paano natin maano yan? So, talagang dapat fixing of terms. Kaya nga nila nilagay dun sa LEDAC na 4 years, 2 terms. Ayun muna ha. 4 years, 2 terms para maging prospective, ginawa nilang itutuloy na natin yung December 1, 2025. So, on that merit alone, it was viewed by many, even Senator Chis Escudero and even the congressmen na nag-declare na tuloy ang eleksyon, pero prospective ito, and we will go on, you will fight for the 4 years, 2 terms. Nabago na nga. Nabago na. So, may question of unconstitutionality ba? I will not belabor the point. Ayoko nang paulit-ulit pa dyan. Kasi napag-usapan po natin yan. Okay? Now, let's just say na wala nga. Walang problema sa, again, constitutional, there's no issue. Para sa Malacanang. Well, pagpirma, ayun na. Okay na. Batas na siya. Papasok ba si Attorney Mac? I don't know, hindi ko alam. Pero may pag-uusapan tayo tungkol dyan mamaya. Pupunta muna ako sa mga questions ninyo ha. Kasi gusto ko kayong bigyan ng time. Yung sinabi ko po are mere facts. And yung po yung nangyari the last 2 years kinumpres ko lamang po. Kaya lumabas po ngayon is 4 years, 3 terms. 2026 araw ng patay ang eleksyon. So, doon sa mga ngampanya, mag-umpisa na kayo sa sementeryo. Joke. Babalik ko lang po to. Malu Valencia Galvez, if unconstitutional na siya, does it mean na pwede i-veto ni BBM ang panukala from the bike? Yes. Well, kung yun ang tingin ni BBM. Hindi importante kung ano yung tingin ko o yung tingin natin eh. Kung ano yung tingin ni BBM. Kasi siya ang pipirma, hindi naman tayo eh. Tayo, we are all hoping, sana matuloy BSK, sana matuloy ang term setting, di ba? Yan naman yung both sides eh. Pero si BBM ang magde-decide talaga. Should we push through with the bicameral bill or not? Aanayin ko lang po to. I will give you time tonight kasi malaking pasasalamat ko po sa inyo dahil laki po ng tiwala nyo sa akin at basta nagpapasalamat ako, natatouch po ako sa mga ginagawa ninyo.
Bakit ayaw? Sa 2020, sa Erwin, sa 2028, wag na tayo magpauto sa mga 2029 expected namin. BSKE sa 2020. Well, marami talaga nag-expect 2029 or 2027. JR Siasigong, masaya kasi pag ikaw yun nagsasabi, syempre. Michelle Husay, hi po. Karine Katulay, so posible na mag-BSKE. Babalik ko nga. Ay, naku, nawala na naman. So, posible na hindi pipirmahan ni President yung postpone na BSKE ngayong 2025 dahil labag sa batas. May possible ma-impeach si President pag nagpirma siya dyan ulit dahil nagpirma na siya dati ng postponement from Jerome Mahirano. Well, sinabi ko rin naman yan na it was one of my explanations kung bakit nagdidili-dali ang Malacanang regarding that. Because if you, halimbawa, look, signing the bill per se, hindi yan unconstitutional. Pagka lang may lumapit sa Supreme Court at may nag-file, and on the same merits na tagpuan ng Supreme Court na unconstitutional nga yan, doon sila mayayari. Pero signing the bill itself, no? Kasi kung sa tingin niya, in good faith siya, na pinirmahan niya dahil unconstitutional yan, wala na sanang, mag-file. Diretso lang yung batas. And it's not for us to say na unconstitutional, hindi pa lumalabas sa FB o anumang, yung final provisions nila. Although, simple lang naman yung nakalagay. Simple. First Monday ng November, All Souls Day, ng patay, election 2026. 4 years, 3 terms. Kung bakit, teka muna, Jerome Mahirano, sa tingin ko hindi kung bakit November ang naisip nila, hindi ko talaga maarok. I cannot fathom the rationale behind that November thing. Kasi, bakit November? Hindi nyo ba naisip na araw ng patayan? Sino kakamayang ko? Kung tumakbo ko, patay. Ang yan ang mahirap kasi pag minamadali ang bill. Pag minamadali, and then minamaliit ang mga barangay officials, pwede na yan, ipasa na sa Malacanang. Sige na, para makapag-ano na tayo, makapag-move na yan, term setting na yan. Hindi siniseryoso eh. Hindi na nako-compute na yung 2026, pagdating ng 2034, may eleksyon pa ng presidential. Ay, di ano yan? Another bill? Another law? Para lang i-amend na naman. Nandiyan na naman tayo sa term setting. So, hindi ko malaman. Pwede namang May, October. Ewan ko, what is the rationale behind araw ng patay? Kasi pag hindi mo in-amend yan, araw ng patay nga talaga eleksyon natin. Hindi ko alam kung paano mo mapa-amend yan. Kasi, ano sasabihin ni BBM, babalik niya sa inyo? That's equivalent to veto. Tapos na. Wala nang adjourned na ang Congress. Wala na. So, paano? Paano ibabalik ng presidente? It's either naipit nga siya eh. Pero mahal niya o hindi. That's it. So, isipin na lang natin, ikaw ang presidente ng Pilipinas. Pipirma ka sa araw, napadadala mo yung mga taong bayan, sinisilbihan mo, para bumoto sa araw ng patay. Kung ganun lang, yung COMELEC dapat may satellite offices sa Manila Memorial Park, sa Loyola, ay doon na tayo magbotohan. Diba? Kawawa naman si COMELEC Chairman George Garcia, no? Doon siya mag-prepare. Yeah. So, that is one of the problems. Surigao City, hello. Hinabaan, yes, hello. Sige, mag-type lang kayo ng question, sasagutin ko po, kahit na hindi tungkol sa term setting. Pag naging RA Bacags, reset ang term kasi
Pag naging Republic Act, marireset. Hindi. Teka muna. Okay? Yun nga yung kaninang ina-explain ko, maraming nalilito. Nainaig daw yung Senate version na 4 years, 3 terms. Pero yung original na bill, 2816, sa Senate version, nakalagay doon na ang election is 2029. 4 years, 3 terms. Ang next election, 2029. Kasi nga, dinagdagan kayo ng 4 years. So, 2025 ngayon, 26, 27, 28, 29. Yun yung original. Pero sinasabi ko nga noon pa, pagdating ng BICAM, yan man ang intensyon, magbabago yan. Eh, inaledak nga eh. Pangulo na ang nagsabi na bago pa. So, no, hindi ho back to zero, walang magba-back to zero. Ang ibig sabihin ng November 2, 2026, kung ano yung termino mo, yan. Dire-diretso ka lang. So, kung first term ka, so, which is 2 years, manalo ka sa 26, madadagdagan ka ng 4. Second term mo. Second termer, manalo ka sa 2026, last term mo. Third and last term ngayon, hindi ka na makakatakbo sa 2026. Of course, last term mo na eh. Pero natagdagan ka ng 1 year. In fact, kung November 1 yan, 1 year and 5 months. Kasi 5 months na lang, December 1 na eh. Kung sakali bang barangay ang bilis ha. Bitin ng 2026 kags. Hirap niyan. 1 year later lang pagitan. Itinuloy na lang sana nila. Oh, well. Totoo yun. Bitin. Actually, mabibitin pa ba kayo eh? Naka 3 terms, naka 3 years na yan eh. Okay? Sinunod lang nila yung sa Constitution. Ano? And 2026, eksakto yan because hindi na magrereklamo yung karamihang taong bayan na next year na lang pala yan. Ay, sige. Halimbawa, yung mga naghahandang tumakbo, next year, may time tayo. Di ba? May time tayo tumakbo. Oo, pakita na tayo. Pala. So, magandang compromise. I'm very sure yung mga senador ayaw nila yan eh. Tsaka mga congressman. Kasi pinangako nila 2029 or 2027 eh. Pero paano mo maiibsan yung galit ng tao? Kailangan pakinggan din natin yon. So sa tingin ko, kaya nga sinabi ko, suggestion ko noon, 2026. Ang daming tinatawanan ako, wala daw makikinig. Maling-mali daw yon, off, blah blah blah. Well, you know, yun din yung nahulaan ko yung utak ng mga senador at saka mga congressmen. And hopefully nahulaan natin yung utak ng Malacanang. Kagsbutch, Serrano, kung second term ako now, pwede ba ako? Yes, pwede kang tumakbo, sir. Nangako sila ng 2029, nilalaro nila ang taong bayan. Well, umpisa pa lang naman, laro na to eh. Pinagdalaroan talaga tayo, you know. Even up to the last minute, itong last 2 weeks, announce, tuloy ang BSKE. And then maya-maya imposible ang ang BICAM. Maya-maya may BICAM. Maya-maya 4 years, 3 years, 2 years. Alam mo, ganun tayo eh. So anong iisipin ko ngayon? It's either political strategy yan, nang walang makapaghula kung anong gagawin nila, or talaga sila magulo. And you know what? Hindi ako naniniwalang lahat sila, 300 congressmen tsaka 24 senators, mag-uusap para ilin lang yung mga tao. Siguro sa batas, oo. Pero yung strategy na ganun, hindi kasi talaga sa totoo lang magulo sila. Makikita nyo nung impeachment trial, napakagulo. So, magulo ang diskarte. Even na nasira-sira ang diskarte ni Senator Chis Escudero, ang dami niyang announcement, palpak lahat eh. So, nung nag-announce siya na tuloy ang BICAM, medyo hindi na ako naniniwala. Pero natuloy din. You know, natuloy din. Ang pinakatahimik na naman dyan, si Speaker. Hindi natin maarok, hindi natin matansya. Parang nagugas kamay lang yung mga senador at congressman kags na basta sila ginawa nila yung batas. Tapos kapag di pinayamahan ni PBBM dahil sa November 2, nilagay nila, kasalanan yun ng Pangulo. Well, I agree. Naipit ang Pangulo. Pag tayo, senador, o ikaw ay congressman, ako congressman,
I will never give my president a paper that will put him on the spot. Tulong ko sa presidente yun. I will never put my president, kahit na opposition siya, o opposition niya ako, on the spot, on a paper, na pwede siyang sisihin ng taong bayan. And then, ibibigay mo last minute, biglang sasabihin ng lahat, nasa Pangulo na lang. Kung ikaw naman si BBM, sabihin, ano ba naman to? Binigyan niyo ako ng unconstitutional bill from the last, tapos ngayon, bibigyan niyo ako last minute. Regardless kung constitutional yan o hindi, wala pa tayo doon, okay? Wala mo na magre-react kasi baka sabihin na naman hinaharang or ganito, ganyan. No. Pinag-uusapan natin, what's fair is fair. Look, ito na lang yung 200 peso wage increase na dapat para sa inyong mga ordinary manggagawa. Nasaan na? Ang yabang-yabang. Nagpapakahiro. First time in 39 years. Well, wala. Hello. Nasaan na? Hindi pumasa. Along with 200 other sinasabi nilang for the country's edification and salvation. Pahiro yung announcement. Kaya nga lagi kong sinasabi po, mga kabarangay, iba ang pinasa, iba ang nag-file, iba ang pinasa, at lalong-lalo na iba pag naging batas. Kasi ang sarap magsabi na napasa namin yan. Tapos ngayon nagsisisihan sila. Senado daw may kasalanan. Gusto ng Senado 100 pesos. Look, alam nyo, kung noon nyo pa diniscuss yan, sinama nyo ang taong bayan sa discussion 3 years ago, 6 taong kayo nakaupo Magla-last minute kayo, sabay magsisisihan kayo. Diba? So, anong lumalabas sa bill na term setting? Half-cook, half-baked, hilaw. Nakakaawa naman yung mga kabarangay natin. Masyado nyong ini-small. Hindi ako galit nakangiti ako. Kagaya makakatakbo pa ba ang mga kasalukuyang SK officials? Kung ikaw ay overage na, of course, hindi na. Kung nakatapos ka ngayon, maganda yung tanong na yun Makakatakbo pa ba yung mga... Well, daanin natin sa proseso. Kasi ang tanong, makakatakbo pa ba ang mga officials ngayon, halimbawa, hindi pa sila overage, pero elected sila ngayon. Sa 2026, halimbawa, 20 lang sila, o 21 years old. Makakatakbo pa ba? Well, under the Omnibus Election Code, ang qualifications ng SKs, including the SK chair, is below, correct me if I'm wrong, on or before their birthday, 24 years old. 24 years old, must be a member of the Kabataan something, KB, Kabataang Barangay, must be of good moral character, resident, registered voter of the KB. Okay? Kung ganun ka pa rin, sa 2026, pwede ka pang tumakbo. Kasi hindi naman sinabi na hindi pwedeng tumakbo yung mga nakaupo ngayon sa final version. Walang nakalagay doon. So, the law is silent. So, kung walang nakalagay doon, ano yung lagi ko sinasabi? Expressio unius exclusio alterius. Pag hindi sinabi ng batas, edi wala. Pag hindi pinagbawal, edi hindi bawal. Pwede. Diba? Yun ang pilosopo doon. So, kung underage tuloy, kung qualified ka pa rin by age, pwedeng tumakbo sa 2026. Sa akin yun. Tanong kayo kay Senator Amy. Parang pag okay. Ano ang mangyayari pag ayaw permahan ni PBBM? In-explain ko na kanina, pag ayaw permahan ni PBBM, veto. Ngayon, kung gustong kalabanin ng Congress by a 2/3 vote, pwedeng override si BBM. Kasi once na hindi mo pinirmahan yung 30 days, maglalapse yan, it becomes a law. Ibig sabihin, parang pinabayaan na ng presidente. Through inaction, magiging batas yan. Pag vinito, yun nga, yung 2/3 votes. Sorry, na-mixed up ako. Pag hindi pinirmahan ni BBM yung within 30 days, parang yung kapitan kapitan tuloy, sangguniang bayan, pag hindi pinirmahan yung inyong ordinansa within 30 days, automatic siya batas. Tuloy lahat ng provisions doon.
May chance pa pala, Erwin, may chance pa pala magsipag kasi 2026, November 2, Monday. Sipag-sipagan muna. Naman. Pero, huwag kayong magsipag-sipagan ngayon, dapat noon pa. Kasi pag nagsipag-sipagan kayo ngayon, malata kayo ng tao na ngayon lang kayo nagpakita, di ba? Mas mabuti na yung noon, tapos tinamad kayo ngayon. Kasi hindi na makakalimutan yung noon eh. Kung naglalaman kayo ngayon, at nangangamay na lang kayo, no problem na yun. Pinaglalaroan nila ang barangay sa susunod na eleksyon, sila naman paglalaroan natin. Pag kinailangan nila ang ating boto, beyond December 20. Paano po ang magiging calendar of activities ng COMELEC? Good question, AJ Havate. Yung calendar of COMELEC, supposed to be dapat July 1 at July 11, merong registration, di ba? Today, ngayon lang, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, kinancel na nila. Hindi na muna nila itutuloy due to the impending postponement of the BSKE December 1, 2025. Para bang ina-accept na nila na mukha nga mapopostpone. Baka, kasi alam nyo, si COMELEC Chair George Garcia, abogado yan dati ni President Ferdinand Marcos sa kanyang case against Leni Robredo. So, when President Ferdinand Marcos became the president, Chairman George Garcia became the COMELEC Commissioner. Kaya, sagot ko sila, So, pag ganun, alam mo naman, ako si COMELEC Chair, ano ba, pagkikilos pa ba kami? Gagastos kami, Mr. President? Hindi ko alam, hula ko lang yan. Baka sabi ni Mr. President, sige, tumigil na kayo. Hindi ko pipirmahan o kaya pipirmahan ko to. May go signal siguro. Pak. Kasi hindi naman basta-basta ang COMELEC magpupul ng plug, titigil, kung alam nila na chig, gaganon pa yan. So ako, pagka ganyang mga tanong, pagka naililito ako, tinitignan ko yung galaw ng COMELEC eh. Itong last 2 weeks, ang galaw nila, di ba laging, tuloy ang eleksyon, BSKE. Naghahanda kami, July. Okay, ganito, manual. Panay ang announcement. Kasi, lalo na yung lumabas yung LEDAC, di ba? Panay ang announcement. Go na kami. May budget kami. Handa kami. Yan. Kaya, lagi nyo titignan ang kilos ng COMELEC kung gusto nyong malaman kung nag-50-50 ang eleksyon. Hi Kagawad, hypothetical question. Paano po pag nag-declare as unconstitutional yung term setting beyond December 2025, paano po ang magiging calendar of, yun nga po, nasagot ko na. Cap Don, hello. Kung pasok sa age limit, yes, yung sa SK question. Cap, you will be proud of me, nasagot natin tama. Si Cap Don, kahapon mag-isa lang sa barangay tayo, kawawa naman. Nagre-report yung mga ibang reporters natin, while ako, nanghahagilap din ng chismis sa kung saan-saan, panay ang tawag ko. Hindi na kami nakapag sa barangay tayo. Pero si Cap Don nandun mag-isa. Diniscuss niya mga kapitan, mga budget, mga kagawad. Kaya panoodin niyo po yon. Lumabas na yata eh. Kung sakali ba, Eliver Manansala Apilado, kung sakali bang harangan ni Attorney Mac yung ipinasa sa BICAM sa SC at hindi paboran ng SC ang pinasa nila sa BICAM, matutuloy pa ba ang eleksyon? Matutuloy pa ba ang eleksyon sa December 1, 2025? Yan ang gusto kong tanong. Yan ang gusto kong tanong kasi hindi ko masagot. Hindi, joke lang. Kasi pwede akong mag-conjecture. Pwede akong mag-analyze dyan. Okay? O sige. Sasagutin ko yan, sir. Kung hinalang ni Atty. Mac at nanalo siya, tuloy ba sa December 1? Ito ang akin. Let's just say, naging batas na siya sa July. No? So, 15 days after publication in a National Gazette, it will be implemented at once as a law. Okay, the Public Act, may number na yun. Lumabas na si Atty. Mac, nag-file siya sa Supreme Court. Ano ang palagi kong sinasabi sa inyo sa Supreme Court? Besides yung huli nating Ang sinasabi ko dati sa Supreme Court, mabagal yan magdesisyon.
napakabagal magdesisyon ng Supreme Court. Na sometimes, especially when an issue is very, very controversial, napakabagal. Baka lumabas ang desisyon October o November. Sabihin na nating October. Sabihin na nating September, lumabas. Ang sabi ng Supreme Court, unconstitutional. Okay. Matutuloy ba yung December 1? Hindi na nga nagpe-prepare yung COMELEC eh. Hindi na nagpe-prepare ang COMELEC. Ano sabihin ng COMELEC? Well, we are not prepared. Supreme Court? Paano yan? Sabihin ng Supreme Court, ituloy nyo na lang. Sabihin ng COMELEC, wala. Tapos sasabihin ng Congress, hindi kami nagbigay ng... kasi nga, hindi tuloy, pinirmahan. Paano yan? Anong mangyayari? Mangyayari na naman yun, nangyari ng 2022. By virtue of being moot and academic, ibig sabihin wala na magawa, ituloy nyo na lang, sabi ng Supreme Court. So, ang tingin ko dyan, tutuloy yan ng Supreme Court, pero 2026 na. Kasi ngayon pa lang wala nang kumikilos. Tumigil na si paring George. Hindi na kumikilos ang COMELEC. So, yun nga ang sabi ko nga nahulaan ko na yan pera yabang nung last year. Paano nga naman kung halimbawa ganun ang mangyari? Well, ang Supreme Court mahilig yan sa moot and academic. Ibig sabihin ng moot and academic kasi wala na akong magagawa. Huli desisyon, ituloy nyo na lang. Parang hugas kamay yung style So, 2026 pa rin yan. Yun, baka baguhin na lang ng Supreme Court o ng COMELEC through the advice of the COMELEC na wag ng November 2. Kasi araw ng patay yun. Alam mo yung gawin mong araw ng eleksyon. Baka bumoto yung patay. Mahirap na. So, ang mangyayari niyan, Supreme Court, okay, so let's do it October 2026. So, 2026 pa rin. Alam niyo kung bakit yun ang naiisip ko? We are all pressed for time kasi binigay ng Kongreso yan last day. After 6 years, after 3 years, after 12 years sila nakaupo. No? Ito na naman tayo, in 2022 at 23, yan, na-cancel na. Ito na naman tayo, last minute na naman tayo. So, we are pressed for time. 5 months to go before December 1. Good luck kung mamamadali mo ang Supreme Court. Good luck. Especially kung ang pinag-uusapan natin madadamay ang mga senador, congressmen, and presidente. Marvin Paneda, pag hindi pinirmahan ni Pangulo ano mangyayari? Tuloy ba 2025 at dating batas pa rin masusunod? 3 years? Pag hindi pinirmahan at hindi pumalag ang Congress, hindi siya nag-override, which I think hindi sila mag-override. Hindi sila mag-2/3 votes. Kasi kabastasan yun Ibig sabihin, kinakalaban mo talaga presidente. Pinilit mo yung sa'yo. Yes, tuloy ang eleksyon, 2025, and then wala namang batas na pumasa 333 ulit. Duda, Ireneo Biaka. Duda ako, Kags, na ibalik ni BBM sa BICAM para i-amend. Yes, hindi niya mababalik yon ang term setting. Problema, recess na ang Kong. Hindi lang recess, adjourn na. Adjourn, siniday. Wala na. Hinihintay nila yung 20th Congress. Kaya nga, sabi ko nga kanina, hindi niya ibabalik. Walang balikan na yan. Do or die si BBM. Ipit siya ngayon. Pirmahan mo o hindi. Yun lang yun. Kalain mo. May chance pa pala magsipag kasama. Pwede pa kayong mag-ask ng questions.
Kung tatanungin niyo ako ano ba ang chance ng lahat ng ito, it all depends sa Malacanang, yun na lang. Pero it all looks to me, para sa akin, no, kung meron man akong panghuling pananalita, it all looks to me na kung ano man ang maging legal wrangling o ano man maging decision sa Supreme Court or wala sa Supreme Court, 2026 talaga. Yun ang sa tingin kong, kasi kung oras at oras lang ang bibilangin natin, ang dami na nating oras na nasayang. 5 months to go na lang ang December 1. Ano man ang mangyari, kung meron mang legal na pag-uusapan dyan sa Supreme Court, aabutin din yan ng October, November. Wala na yung COMELEC Hindi na nagpe-prepare ang COMELEC. So, pagka sinabi ng Supreme Court, sige, December 2025, sabi ng COMELEC, wala tayo. Paano yung mga papel na pagsusulatan? Paano? Ronel Cubelo Labaso, hello. E.S. Bersamin, ano yun? Since Benedict de Leon Ornales, since mababago na ang schedule of activities ni COMELEC, it's a sign na pipirmahan ni BBM ang BICAM report. Kung sign. Correct. Pwede maging senyales yon sa COMELEC na pipirma nga si BBM para ma-postpone ang eleksyon at 2026 na siya. Timothy Relmo, Kags Butch, parang planado talaga yan. Di ba nag-appoint ng bago sa Supreme Court? Kaya parang di na din uusad dyan sa Supreme Court. May mga na-appoint ba na bago? I'm not familiar. Pero kung meron, well, ganun na nga. I agree. Okay, AJ Havate, ES Executive Secretary Bersamin is a former Supreme Court Chief Justice. Alam niya ang tama sa mali. Ang constitutional, I agree. Kaya nga kinuha si ES Bersamin. I'm sorry, nakalimutan ko siya. So, dadaan pa pala sa table ni ES yan, Bersamin. Yung constitutionality and unconstitutionality ng term setting na kapapasa lang sa bicameral. Yes, I agree. Agree po ako sa inyo.